Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po mong batiin si Lori Gabion ng Sorsogon, Remedios Mangusi ng Isabela, Eduardo Barrera ng Tondo, Manila, Jolita Draculan ng California, USA, Adonis Abes ng Agusan del Norte, and Belia Armamento ng Legazpi City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Nautuloy po natin yung ating topic, ating series this week, Knowing God, Knowing the Trinity. Napakalaga po na tayong mga mananampalataya, mga Bible believers, naunawaan po natin yung Trinity. So, madalas po kasi binabanggit sa Bible yung in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Laging may Father, Son, and Holy Spirit. At the same time, nakikita natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and many other verses in the Bible that God is one. So, kailangan natin panampalatayahan yun na merong iisang Diyos at yung isang Diyos na yun merong tatlong persona. So, ngayon tutuloy po natin yung ating talakayan. Nung nakaraan, pinag-aralan natin the Trinity and Creation, yung buong nilikhayan ng Trinity. God is the creator of the heavens and the earth. God created by speaking. God created the world, the universe by speaking. And that word is Jesus Christ. Through the word, through Jesus Christ, all things were made and nothing was made that has been made without the Lord Jesus Christ. So, at yung banal na spirito, siya yung life giver. Siya yung nagbibigay ng buhay. Siya rin yung, nung namatay ang Panginoong Jesucristo, ang banal na spirito din ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo. So, the Trinity and creation, and we talk about the Trinity and love. Ibig sabihin, ang Diyos nag-i-exist na before all things, before angels, before humans, and the Trinity does not need anyone. Kung self-sufficient na yung Diyos, hindi dependent sa tao, hindi dependent sa kahit kanino man. Kasi meron ng pag-iibigan sa Trinity. Meron pagmamahalan sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ngayon po pag-aaralan natin yung the Trinity and salvation. Yung kaligtasan po pala natin, ito po ay work ng Trinity. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 1 through 3, ito po ay sulat ni Pedro para sa mga hinirang ng Diyos na nagsikalat, sabi dito, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So ito yung mga mananampalatayang nagsikalat dito sa mga lugar na ito. And sabi rito sa verse 2, who have been chosen, mga pinili sila. Pinili upang maligtas. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. So dito makikita natin God the Father. Through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Kayo'y pinili ng Diyos Ama, ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa mga katuwid, yung kaligtasan po natin ay pinaghirapan or plinano or yung our salvation is the work of the Holy Trinity. So ito po yung teaching natin ngayong umaga. Pagsasabay-sabayin ko na po para mabuo talaga sa isipan natin. The Father ordains our salvation. Siya yung nagplano. The Son accomplishes our salvation. And number 3, the Holy Spirit applies the work of salvation. So, isa-isahin po natin yan. Para mas mabilis po, naglagay po ako dito ng mga verses na aaralin natin sa loob ng few minutes. So, prepare po natin yung ating mga puso't isipan, unawain ito. So, number 1, the Father ordains our salvation. Siya pala yung nag-ordain, nagplano. Siya yung nagtakda ng ating kaligtasan. Sabi rito, for He, ito po ay si God the Father, chose us in Him. Tayo ay pinili kay Kristo before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He, God the Father, predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Itinakda tayo, ipinili tayo ng ating Diyos upang maging mga anak sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo in accordance with His pleasure and will. Dahil, mabuti ang Diyos.
at nalulugod ang Diyos na gawin iyon. That's why our salvation is purely by God's grace. So the Father ordains our salvation. Number 2, paano niya ginawa yon? So nagplano ang Diyos, ililigtas ko yung mga tao, at parte ng plano niya, isusugo niya si Kristo. So the Son accomplishes our salvation through His life, death, and resurrection. Yung kanyang buhay, pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo ay tayo naligtas. Sabi po rito sa 1 Corinthians 15, 1-4, ito daw yung gospel, sabi ni Apostol Pablo. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel. So ito po ang ebanghelyo. The gospel I preach to you, which you receive, and which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. So naligtas tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo, itong mensahe na ito. Ano yung mensahe na to? Sabi dito, if you hold firmly to the word I preach to you, otherwise you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, and this is the message of the gospel, that Christ died. So ang Panginoong Jesucristo namatay, that's the message of the gospel, for our sins, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, lahat ng kasalanan natin pinarusahan sa katawan ng Panginoong Jesucristo upang tayong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi na maparusahan, subalit magkaroon ng buhay na walang hanggan. So namatay ang Panginoong Jesucristo, yung Diyos na nagkatawang tao, si Jesus Christ, siya yung sumalo ng kaparusahan na dapat tayo tumanggap, siya yung namatay doon sa krus for our sins, according to the scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day, muli siyang nabuhay according to the scriptures. So, the Son accomplishes our salvation. Si God the Father yung sender, si Jesus Christ yung sent one, siya yung missionary, siya yung nagmission talaga doon sa krus ng Kalbaryo, siya yung namatay on our behalf para maligtas tayo. So, the Son accomplishes our salvation. And number 3 po, the Holy Spirit applies the work of salvation. Now, hindi naman porke sinugo ng Panginoong Jesucristo, maliligtas na tayo eh. Kailangan pa rin ng Santong Espiritu na kikilos sa ating mga puso upang yung puso natin na matigas magsimulang manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi hindi tayo maniniwala, hindi tayo susunod sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo mananampalataya sa Kanya, maliban na lang ang Santong Espiritu ay kumilos sa ating mga puso. At hindi rin natin kayang magbago, maliban na lamang na tayo panahanan ng Santong Espiritu at baguhin tayo araw-araw. So the Holy Spirit applies the work of salvation. Sabi rin po rito sa Titus 3:5, maganda po, basahin nyo to sa beginning from, the first verse, chapter 3, verse 1 onwards. Nabasahin lang po natin verse 5. Sabi rito, He saved us. Sino nag-save sa atin? Yung Diyos Ama. Not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Ang Santong Espiritu talaga yung kumilos sa atin para maging born again tayo. Born again it's an experience. It's not a religion. Magkaroon tayo ng rebirth. Magkaroon tayo ng paghuhugas sa atin, ipanganak muli. And sabi rito, and renewal, mayroong pagbabago na gagawin sa atin ng Santong Espiritu. So that's number 1. And number 2, 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi rito, who have been chosen according to the foreknowledge of God. Ito na po yung verse natin ngayon. So makikita din natin dito yung Trinity. Foreknowledge of God, God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood, grace and peace be yours in abundance. So dito po makikita natin yung God the Father, Spirit, and Jesus Christ nag-work talaga towards to complete our salvation. So, yung banal na Espiritu, merong tinatawag na sanctifying work of the Spirit. Yung Santong Espiritu na mananahan sa atin upang baguhin tayo araw-araw hanggang sa maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, when we talk about salvation, it's a work of the Trinity. The Father ordains our salvation. The Son accomplishes our salvation through His life, death, and resurrection. The Holy Spirit applies the work of salvation. Kumilos siya sa ating puso upang manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, magsuko tayo ng buhay at magsisi sa ating mga kasalanan at upang matanggap natin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At yung banal na Espiritu na nang bumabago sa atin araw-araw. So the Holy Spirit applies the work of salvation.
Now, paano po natin to, ano pong gagawin natin dito? Nalaman natin na yung salvation pala ay work of the Trinity. Ito po yung application natin. Number 1, believe that salvation is by the grace of God. Panampalatayahan natin yung kaligtasan, hindi ito trabaho natin o pinagpaguran natin o kagagawan natin. Ang kaligtasan natin ay gawa ng banal na spirito ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama. Salvation is purely by the grace of God. Kaya sabi po rito, for it is by God's grace you have been saved. Biyaya ng Diyos. Nagmalasakit ang Diyos sa atin, naawa ang Diyos sa atin, nakita niyang mapapahamak tayo. Kaya sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, ang Diyos ang umabot sa atin upang iligtas tayo. We cannot save ourselves. That's why we have to believe that salvation is by the grace of God. Sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. Makakamtan natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ng Diyos, ng Trinity, upang iligtas tayo. And this is not from ourselves. It is the gift of God. Regalo ito ng Diyos. Ito'y mula sa Diyos. Ito'y hindi galing sa atin. Not by works, so that no one can boast. So that's number 1. Believe that salvation is by the grace of God. Walang taong maliligtas dahil nagsumikap ang taong maligtas. No way. You cannot be saved by your own works. Ang kaligtasan ay purely biyaya ng Diyos. Number 2, believe in the finished work of Christ. Panampalatayahan natin na ang salvation natin ay pinagpaguran ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan nun tayo nahugasan sa ating mga kasalanan, napatawad, at idineklarang walang kasalanan, malinis na sa harapan ng Diyos. If we put our faith in the finished work of Christ, you will be saved. Believe in the finished work of Christ on the cross. And when He resurrected from the dead, nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, pinatunayan niya na totoo ang kanyang mensahe at ang Panginoong Jesucristo ay sasakupin niya ang ating mga buhay. Babaguhin niya tayo sa pamamagitan ng Santong Espiritu. And that leads us to point number 3. Believe in the sanctifying work of the Spirit. Panampalatayahan natin na hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, pero kaya tayong baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu na nananahan sa atin. Ang Santong Espiritu ng simula nang nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo at that moment in time, tayo rin ay pinananahan ng Santong Espiritu at ang layunin ng Santong Espiritu sa atin ay baguhin tayo araw-araw. Alam niyo po ang ginawa ng Santong Espiritu sa atin? Unang-una, yung puso natin na matigas, bakal, nagre-rebelde sa Diyos, pinalambot niya. At sinasabi niya sa atin na kinukonvict tayo ng Santong Espiritu, sinasabi niya sa atin, magsisi ka na, talikuran mo yung mga kasalanan at manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Yung faith, na-ignite yon because of the Holy Spirit. Siya yung nagpaapoy ng ating pananampalataya upang magkaroon tayo ng pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yung yung ginawa ng Santong Espiritu na yon, yung sinimula ng Santong Espiritu na yon, ay lulubusin niya. Mula sa pagiging makasalanan natin, patungo sa isang taong nagsisi, hanggang sa maging katulad natin ng Panginoong Jesucristo, trabaho yun ng Santong Espiritu sa ating buhay. Kaya, ang sinasabi ng Biblia, ay tayo ay patuloy magpasakop sa Santong Espiritu. Pakinggan ang tinig ng Santong Espiritu. Sapagkat kung saan man tayo na maparoon, lagi nating maririnig ang tinig ng Santong Espiritu at sasabihin sa atin, i-remind tayo, papaalalahanan tayo kung ano yung mga dapat nating gawin ayon sa kalooban ng Diyos. Pakatandaan po natin, salvation is the work of the Holy Trinity. That's why we have to believe that salvation is by the grace of God. We have to believe in the finished work of Christ, and we have to believe in the sanctifying work of the Spirit. Now, para po sa ating discussion, para po mas bumuon pa talaga sa atin tong lesson na to, maikli lang, no? Lesson siya, at the same time, devotion. What are the roles of each member of the Trinity in our salvation? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, sabihin natin, Heavenly Father, I praise you for your grace by which I am saved. Thank you because you have chosen me before the world began. Thank you, Jesus, for finishing the work of salvation through your life, death,
and resurrection. I believe in what you have done for me on the cross. Holy Spirit, I ask that you continue to work in my heart, change me, sanctify me. Help me to grow in faith and become more like Christ each day. Thank you for the gift of salvation, freely given and fully accomplished by your power. I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Vina. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And if you have questions, ilagay nyo na rin po sa comment section. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. God bless you po.